Mga bagong nagwagayway ng bandera ng Pilipinas. Mga dati talentong nakatago lang. Pero nung nakipagsabayan abroad, umangat at muling nagpatunay na ang ating lahi liyamado. Ang nagdisenyo ng wedding gown ng Oscar Best Actress na si Reese Witherspoon nito lamang Marso. So now we're gonna do our hair and makeup test. Ang world-class designer na si Monique Rillier, kababayan natin. At kamakailan lang, isang standing ovation ang ibinigay kay Tolentino sa kanyang fashion show sa California. Si Tolentino at si Rillier, mga Filipino designer na sikat ngayon abroad. Meron pa tayong isang kababayan na gumagawa na rin ng pangalan sa international scene sa larangan ng fashion design. Si Robin Tomas, New York-based fashion designer na kamakailan lang nanalo sa isang t-shirt design contest sa Amerika. Ang Supima Contest for the Best Reinvention of the Cotton T-shirt. Nakuha niya ang second place. Ang winning t-shirt ni Robin, pinangalanan niyang Tomas. Dalawang simpleng manipis na kamiseta na pinagpatong at nilagyan ng magkaibang kulay. Ang kanyang award-winning t-shirt ngayon, ibinibenta lang naman sa Bloomingdale's, isa sa pinakamalaki at pinakasikat na department store sa New York. Ang presyo, $88 o humigit kumulang 4,000 piso. Artist daw talaga si Robin. Anak siya ng aktres na si Tessie Tomas. At syempre, proud mama si Miss Tessie. Tell us the story about this t-shirt. Dami sila. Tapos may piniling, siguro over 100. Tapos may piniling 50 contestants. Tapos may piniling top 10. Pumasok pa rin si Robin. So finally, Mom, I'm in the top 7. Oh my God! Sabi niya. So pumunta ka na dito. Sabi niya ganun kasi kasama na ako sa fashion show. Masaya. Siyempre, pag ganun, minsan parang hindi mo alam kung totoong nangyayari or hindi. Pero, siyempre, masaya ako nun. Dati nang nagtrabaho bilang menswear designer si Robin sa Gap, Tommy Hilfiger at J. Crew, mga sikat na brands ng mga damit. Ngayon, meron na siyang sariling t-shirt line. Share mo naman sa amin, anong pakiramdam to be such a proud mother of a very talented son like Robin? When we were walking into Bloomingdale's, parang I was floating. Kasi parang, sabi ko, totoo ba to? Parang it's like a dream, you know? This is the biggest shop in America, in New York. And we are going to the launch of Robin's t-shirt, which we have been waiting for quite a while. Tomas, Pilipinong-Pilipino ang pangalan na yan. Ang panalo raw ni Robin, hindi lang tagumpay ng kanilang pamilya, kundi karangalan din para sa Pilipinas. Dati wala halos T-shirt? Filipino talent sa Amerika pagdating sa mga damit, no? And then we had Monique Rillier, Yes. Oliver Tolentino, and now Robin Tomas. Ano masasabi mo doon? It's like a dream, sabi ko nga. Yung ganun, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Plus, of course, merong fervent prayer na I hope he really does well. Sabi ko nga. Mapapakanta tayo sa isa pang kwento. Ang kwento ng dalawang choral group na sabay na nanalo sa isang international competition. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. Tay sa parehong category ang Coro San Benildo ng St. Benilde ng Lasal at ang Polytechnic University of the Philippines Laboratory High School Choral. Hindi birong napagsabay ng mga estudyante ang pagkanta at ang kanilang pag-aaral. Medyo mahirap makipag-compete sa academics nila kasi nga kailangan makapasa sila. Kung hindi, mawawala sila sa grupo. At saka kailangan mag-maintain sila ng mataas na grades para maka-maintain din sila sa grupo. Para sa nanalong choir mula sa PUP, dagdag raw sa kanilang naging alalahanin ang kawalan nila ng pondo. Katunayan, inabot daw sila ng 8 buwan sa pangangalap nito para makalipad lamang ang 28 miyembro nila sa Vietnam International Choir Festival nito lamang Marso.
laking pasasalamat nila at nagbunga ang kanilang paghihirap. Second place sa kompetisyon. Tinalo nila ang 40 mga choir mula sa 9 na bansa sa Asia at Europa. Kahit sa ang grupo, napakahalaga talaga ng teamwork, lalo na kung ang gagawin mga delikadong stunt katulad na lang sa mga cheerleading competition. Ang Team Pilipinas All-Girls Cheerleaders, malaking hamon daw sa kanila na mapag-isa ang kanilang mga galaw, lalo pat ang kanilang mga miyembrong high school students mula sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila. Siyempre cheerleading, that's a team sport. So kunyari ako, hindi ko masyado kilala yung bumubuhat sa akin. Medyo hindi ako kampante. Eh sila, dahil nag-blend na sila agad, so medyo nakuha namin yung skill na yun na yung kumbaga yung trust sa isa't isa. Ang 14 anyos na si Rina, pangarap daw talaga niyang ilagay sa mapa ng mundo ang Pilipinas sa larangan ng cheerleading. Kasi di ba nga po may worlds, tapos di pa po kami sumasali doon. So gusto rin po namin makaabot sa point na yun. Pati gusto po namin marinig na yung pangalan ng Pilipinas sa ibang bansa about magaling din po kami sa cheerleading. Pilipinas! Go fight men! Laban! Team Pilipinas! At talagang mapapasayaw at mapapacheer si Rina, pati na ang kanyang mga kasamahan. Dahil nito lamang nakaraang linggo, wagi ang Team Pilipinas All-Girls Cheerleaders sa katatapos na Southeast Asian Cheerleading Open sa Singapore. Tinalo nila ang mga cheerleader mula Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand at Chinese Taipei. Bukod daw sa kanilang pambihirang choreography, ang naging pamatay nilang move, ngiting Pinoy. Natural lang ngiti pag nagko-compete di ba? So walang hindi plastic yung dating. So yun din yung edge ng mga Pinoy siguro, yung sincere ng ngiti nila whenever they perform. Abot hanggang tenga naman ang ngiti ng Philippine Rascals, grupo ng mga batang manlalaro ng baseball na may edad 9 to 10 years old. Sa katatapos ng kasing First Asia Pacific Zone Pony Mustang Baseball Championships sa Vietnam, pinakain ng alikabok ng Philippine Rascals ang mga koponan ng Vietnam, Indonesia at Singapore. Ang mga chikiting na ito mula sa bayan ng Tanawan sa Batangas. Kahit mga musmos, heavyweight na rin daw ang training na pinagdadaanan nila. Sa totoo lang, hindi naman kami naiinganyo eh. Sila lang mismo pupunta rito sa field para mag-training, mag-aral. Gusto nga namin dadating dito yung bata, hindi marunong para may tuturo mo yung basic, yung fundamentals ng bata. Dahil pag marunong na, mahirap ng turuan niya, mas maganda nga yung totally talagang walang alam, mas masarap turuan. Ang pitcher at most valuable player ng Philippine Rascals na si Atong, nasa dugo raw talaga ang pagbe-baseball. Kapwa baseball player ang kanyang ama at lolo. Mga player dati sila kasi malalakas silang pumalit, tapos magagaling. Everyday na tayo, simula Monday. Sa kasalukuyan, pinaghahandaan ng Little Rascals ang kanilang laban sa Agosto sa World Series na gaganapin pa sa Texas, kung saan hindi lang nila i-represent ang Pilipinas, kundi ang buong Asia. Minamalit man kung minsan ng iba ang ating lahi, ang mga kwento nila ang magpapaalala sa ating lahat na ang maliit na bayan ni Juan, bayan din ng mga superstar.